Pilipinas, narito na ang lagay ng panahon sa buong bansa ngayong araw. Mga kababayan, ang pangunahing weather system ngayong araw. Malinaw ang southwest monsoon o habagat ang nakakaapekto sa buong Luzon. At kapag sinabi nating habagat, hindi ito nangangahulugan na buong araw at buong bansa ay uulan ng tuloy-tuloy. Ito ang isang mahalagang misconception na kailangan nating linawin. Ang habagat ay maaring magdala ng malawak na moisture at mga ulap na may kasamang pag-ulan, ngunit hindi pare-pareho ang lakas ng ulan sa bawat lugar. May mga lugar na makakaranas ng light rain, may mga lugar na magkakaroon ng intermittent rains, at may mga lugar na makakaranas ng thunderstorm. At may mga lugar naman na maaring makaranas ng moderate hanggang at times heavy rain. Kaya ang tanong ay hindi lamang uulan ba? Ang mas importanteng tanong ay gaano kalakas ang ulan, gaano katagal at gaano kabasa na ang lupa bago pa dumating ang panibagong ulan. Kaya sa ngayon, ang pinakamalaking banta sa ating bansa ay ang southwest monsoon, ang karaniwang nagdadala ng occasional hanggang frequent rains at thunderstorm lalo na sa bahaging western section ng ating bansa. Ngayon naman, puntahan natin ang tropical cyclone na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ang Tropical Storm Nangka, na may lokasyon na sa layong 2,280 kilometers of extreme northern Luzon at may taglay na maximum sustained wind na 65 kilometers per hour at may pagbugso na umaabot sa 80 kilometers per hour. At kumikilos ito pa eastward sa bilis na 10 kilometers per hour. Unang mahalagang punto nito ay napakalayo pa nito sa ating bansa. Ang 2,280 kilometers ay hindi maliit na distansya. Kaya sa kasalukuyan, wala itong epekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. Samantala, narito ang mga lugar na patuloy na nakakaapekto ang habagat. Maraming bahagi ng Luzon ang makakaranas ng cloudy skies na may scattered rain at thunderstorm. Kasama rito ang Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Zambales, Bataan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Palawan, Marinduque, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Kung mapapansin ninyo ang listahan, malawak ito. Hindi lamang Western Luzon ang kasama, pati ang Metro Manila at ilang bahagi ng Central Luzon at Calabarzon ay maaring makaranas ng epekto ng habagat. At ang kondisyon ay cloudy skies with scattered rain and thunderstorm. Anong ibig sabihin nito? Hindi kinakailangan buong araw na walang tigil ang ulan. Maaring magkaroon ng maulap na umaga, paminsan-minsang pag-ulan, rain showers sa isang bahagi at pagkatapos ay mas malakas na thunderstorm sa ibang lugar naman. At ang pinaka-importanting salita rito ay scattered. Ibig sabihin, hindi sabay-sabay at hindi pantay ang ulan sa lahat ng lugar. Kaya posible ang isang barangay ay basang-basa na sa mga pag-ulan samantala ang ilang kilometro lamang ng barangay na malayo ay maaring bahagyang maulap pa lamang. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng localized weather monitoring. Para naman sa Metro Manila, ang forecast ay cloudy skies with scattered rain and thunderstorm dahil sa southwest monsoon. At ang pangunahing concern nito ay posible ang flash flood o landslide dahil sa moderate to at times heavy rain. Hindi ibig sabihin nito sa buong Metro Manila ay babahain. Hindi rin ibig sabihin na lahat ng lugar ay makakaranas ng landslide. Ang ibig sabihin ay may posibilidad ng localized flooding lalo na sa mga flood-prone areas kapag bigla ang lumakas at bumuhos ang mga pag-ulan. Kasama sa forecast ang Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Zambales at Bataan. At dito kailangan nating maging maingat dahil ang western section ng Central Luzon ay direktang exposed na sa habagat. Partikular dito sa Zambales at Bataan dahil hindi lamang scattered rain ang dapat nating tingnan, kasama rin ang heavy rainfall outlook. At kapag ang ulan ay nagpapatuloy sa isang lugar na may mataas na moisture at may mga mountainous areas, tumataas ang potensyal para sa flash flooding, river swelling at landslide. Kaya sa ating mga kababayan dyan, huwag hintayin ang baha bago kumilos. Sa lugar naman ng Occidental Mindoro, makakaranas ng 50 hanggang 100 millimeters na buhos ng ulan at maaring maipon na ulan mula ngayong araw hanggang bukas ng hapon. Hindi ito dapat tingnan bilang isang eksaktong dami ng ulan sa bawat lugar. Ito ay rainfall outlook at maaring mataas pa ang rainfall sa mountainous at elevated areas. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm.
Ang pangunahing sanhi naman nito ay localized thunderstorm. Ibig sabihin, hindi kasing lawak ng habagat ang dominant influence sa mga lugar na ito sa kasalukuyang forecast. Pero maari pa rin magkaroon ng biglaang thunderstorm at kapag severe, posible ang flash flood at landslide sa mga lugar na ito. Kaya kahit hindi kasama ang inyong lugar sa heavy rainfall outlook, hindi ibig sabihin na zero ang rainfall risk. Sa panahon ng thunderstorm, maging alerto lalo na kung nasa open field, nasa dagat, nasa bundok o nasa lugar na madaling bahain.